Sikreto ng Hotel 88. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang hotel na matagal nang iniiwasan ng mga tao, ang Hotel 88. Isang lugar na puno ng misteryo, mga bulong sa dilim, at mga lihim na tila ayaw magpahinga. Sabi ng mga nakatira malapit dito, tuwing sumasapit ang hating gabi ay may maririnig na iyak ng isang bata na parang may hinahanap ang kanyang ina. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng hotel na ito? Bakit bigla itong isinara at iniwan ng lahat? May mga nagsasabing may mga kaluluwang hindi pa nakakaalis at may lihim na matagal nang itinatago sa loob ng Hotel 88. Ang kwentong The Secrets of Hotel 88 na ginagampanan ng Pinoy Big Brother duo ay bibigyan ngayon ng isang mas nakakatindig balahibong bersyon dito sa Jonas Mini Vlog. Humanda na kayo, patayin ang ilaw, lakasan ang loob, at samahan nyo akong tuklasin ang mga misteryong nakatago sa loob ng Hotel 88. Sa gitna ng isang liblib na bayan, nakatayo ang Hotel 88. Sa loob ng maraming taon, tila nilulumot ang mga pader nito. Matumal ang negosyo. Walang turistang nagtatangkang pumasok. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat nang dumating sina Elena at ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Maya. Dahil sa pagod sa biyahe, hindi na napansin ni Elena ang kakaibang aura ng hotel. Ang manager na si Mang Isko ay sinalubong sila ng may malamig na ngiti. Kayo ang swerte namin na iyong gabi. Habang natutulog, nakarinig si Elena ng mahinang bulong. Akala niya ay hangin lang ito, hanggang sa maramdaman niyang lumamig ang paligid. Kinapa niya ang tabi niya, ngunit wala na si Maya. Sa takot at kaba, hinalughog ni Elena ang buong hotel. Sa dulo ng isang madilim na hallway sa basement, nakarinig siya ng kakaibang ritual. Sumilip siya sa siwang ng pinto at doon niya nakita si Mang Isko, kasama ang isang matandang babaeng nakaitim at isang mangkukulam. Nasa gitna nila si Maya, mahimbing na natutulog sa ibabaw ng isang altar na bato. Isang buhay na busila para sa gintong hindi maubos, ialay ang bata, at ang Hotel 88 ay magiging pinakasikat at pinakamayamang gusali sa buong bansa. Doon naintindihan ni Elena ang lahat. Ang katahimikan ng hotel ay hindi dahil sa kawalan ng tao, kundi dahil sa isang sumpa. Upang makuha ang iswerte, kailangang magbuwis ng buhay ang hotel sa bawat 7 taon. Hindi nag-aksaya ng panahon si Elena. Gamit ang isang mabigat na plorera, binasag niya ang bumbilya sa labas upang magdilim. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan ng mangkukulam, mabilis niyang binuhat si Maya at tumakbo palabas ng hotel. Sa kabila ng mabilis na pagtakas ni Elena, huli na ang lahat. Nang mayakap niya si Maya sa labas ng hotel, hindi na humihinga ang bata. Ang balat nito ay sobrang lamig at sa leeg nito ay may bakas ng itim na marka. Ang marka ng sumpa ng mangkukulam. Sa gitna ng paghati, tumakbo si Elena sa mga otoridad. Ngunit pagdating ng mga pulis sa Hotel 88, tila naglaho ang lahat ng dumi at lagim. Ang basement na puno ng gamit sa ritual ay naging isang malinis at modernong laundry room. Walang bakas ng mangkukulam at ang manager na si Mang Isko ay mahinahong humarap sa mga pulis. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng bata, inatake marahil ng hika ang anak niyo, Ginang Elena. Dahil sa kawalan ng ebidensya at sa impluwensya ng hotel sa mga opisyal ng bayan, ibinasura ang kaso. Umuwi si Elena na durog ang puso, habang ang Hotel 88 ay nagsimulang magbago. Tulad ng pangako ng mangkukulam, naging swerte ang hotel. Mula sa pagiging matumal, naging pinakasikat na bakasyonan ito sa bansa. Laging fully booked ang mga kwarto at dagsa ang mga turistang dayuhan. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon at masasarap na pagkain, may nakatagong kilabot. Ang bawat sulok ng hotel ay tila may nagmamasid. Ang mga aircon ay biglang naglalabas ng amoy ng bulaklak ng patay, at ang mga ilaw ay kumukurap sa gitna ng gabi. Hindi naglaon, kumalat ang mga kwento mula sa mga naging guest ng hotel.
Isang bata raw na babae ang madalas makita sa mga pasilyo. Sa elevator. May mga turistang sumasakay na nakakakita ng isang batang babaeng nakatayo sa sulok, nakayuko at tila umiiyak. Ngunit pagdating sa floor nila, biglang maglalaho ang bata. Sa room 88. Ito ang kwartong hindi na pinapaupahan dahil bawat papasok dito ay nakakarinig ng mahinang boses. Bakit niyo ako iniwan? Maglaro tayo. Sa mga salamin, ang mga turista ay nagugulat kapag tumitingin sa salamin sa halip na sariling refleksyon. Ang nakikita nila ay si Maya na may nanlilisik na mga mata at tumutulo ang itim na luha. Sinasabing si Maya ay naging bantay ng hotel hindi bilang proteksyon, kundi bilang paalala ng kasalanang ginawa ng Hotel 88. Kahit nababalot ng kilabot ang bawat sulok ng Hotel 88, lalo itong dinagsa ng mga tao. Sa mundo ng social media, ang takot ay naging trend. Tinawag itong the most haunted luxury hotel in Asia. Ang mga vlogger at mahilig sa paranormal ay nag-uunahan sa pag-book. Sa labas, ang hotel ay mukhang isang palasyo. Ginto ang mga hawakan ng pinto, kristal ang mga chandelier, at amoy mamahaling pabango ang lobby. Pero sa sandaling pumasok ang mga turista, may kakaibang bigat silang nararamdaman sa kanilang balikat na tila may nakadagan sa kanila. Sa kabila ng kasikatan, hindi maikakaila ang mga karanasan ng mga panauhin. Maraming turista ang nagrereklamo na paggising nila sa umaga, may mga maliliit na yapak ng basang paa sa kisam ng kanilang kwarto. Ang mga yapak ay papunta sa kanilang kama at titigil mismo sa tapat ng kanilang unan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, tumutunog ang telepono sa mga guest room. Kapag sinagot ito, tanging mahinang hikbi ng isang bata ang maririnig. Nanay, malamig dito. Bakit nila ako kinulong sa pader? Sa gabi, ang mga turistang lumalangoy ay biglang umaahon ng may kaba. Sinasabi nilang may nakikita silang batang babae sa ilalim ng tubig, nakadilat ang mga mata at nakatitig sa kanila, ngunit kapag tiningnan muli, wala naman ito. Naging sikat ang hotel dahil sa misteryo, pero ang mga bumibisita dito ay hindi na bumabalik na pareho ang pagkatao. Pag-uwi nila, ang kanilang mga panaginip ay laging tungkol sa isang batang babaeng humihingi ng tulong, at ang kanilang mga balat ay nagkakaroon ng mga pasa na hugis maliit na kamay. Habang ang Hotel 88 ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa gitna ng karangyaan, isang babaeng nakaitim ang nakatayo sa tapat ng gate. Si Elena. Hindi siya pumunta doon para magmakaawa, kundi para bawiin ang kaluluwa ng kanyang anak na ginawang pundasyon ng kayamanan ng hotel. Ang dati matumal na hotel ay naging sikat, pero ang bawat dolyar at pisong kinikita nila ay may patak ng dugo ni Maya. Sa gitna ng kumukititap na mga ilaw at magarbong pagdiriwang ng Hotel 88, pumasok si Elena na tila isang turista. Hindi siya nag-eskandalo. Nag-book siya ng kwarto. Dala ang isang lumang litrato ni Maya at isang maliit na agimat na nakuha niya sa isang albularyo. Nagsimulang mag-imbestiga si Elena sa loob ng marangyang silid. 12:00 ng hating gabi, pinatay ni Elena ang lahat ng ilaw. Naglabas siya ng isang basong tubig at inilagay ito sa gitna ng mesa. Ayon sa matatanda, ang tubig ay nagsisilbing salamin para sa mga kaluluwa. Habang nakaupo sa dilim, naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na lamig sa kanyang kanang kamay. Hindi ito nakakatakot. Ito ay ang malambot at maliit na haplos na palaging ginagawa ni Maya kapag natatakot ito. Biglang napuno ang kwarto ng bango ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Maya na madalas nilang itanim sa kanilang bakuran. Mula sa sulok ng kisame, narinig ni Elena ang isang boses, maliit at nanginginig. May sikreto nasa ilalim ng sahig. Gamit ang isang maliit na martilyo na itinago niya sa kanyang bag, dahan-dahang tinuklap ni Elena ang mamahaling carpet sa ilalim ng kama. Sa ilalim nito ay may mga luma at uod na kahoy. Nang mabuksan niya ang isang bahagi ng sahig, bumulaga sa kanya ang isang nakapanindig balahibo.
Doon, sa pagitan ng mga pundasyon ng hotel, ay nakabaon ang mga gamit ni Maya. Ang kanyang paboritong manika, ang kanyang sapatos, at isang piraso ng kanyang damit na may bahid pa ng tuyong dugo. Hindi lang pala pinatay ang kanyang anak. Ang katawan ni Maya ay ginawang literal na bahagi ng gusali upang manatili ang iswerte nito. Habang hawak ni Elena ang manika ni Maya, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Mang Isko ang manager, na may hawak na matalim na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay hindi sa tao. Ito ay itim at walang buhay, tila sinapian ng masamang espiritu ng hotel. Hindi ka na dapat bumalik, Elena. Kailangan ng hotel ng isa pang alay para lalong kuminang ang pangalan nito. Ngunit bago pa makahakbang si Mang Isko, ang lahat ng salamin sa loob ng Room 88 ay sabay-sabay na nabasag. Ang mga piraso ng bubog ay hindi nahulog sa sahig. Sa halip, ang mga ito ay lumutang sa hangin, nakaturo ang mga matatalim na salamin kay Mang Isko. Biglang nagliwanag ang agimat na nakatali sa pulso ni Elena. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang bumalot sa buong silid, na tila sumusunog sa itim na aninong bumabalot kay Mang Isko. Napasigaw sa sakit ang manager at napaatras, habang ang kapangyarihan ng agimat ay unti-unting tinitibag ang mga proteksyong itinayo ng mangkukulam. Dahil sa liwanag na ito, nagising ang diwa ng mga turista sa ibang kwarto at mabilis silang nakatawag ng tulong. Hindi na nakatakas ang pamunuan ng hotel. Sa pagdating ng mga otoridad, hindi na gumana ang mga suhol at pananakot. Sa tulong ng agimat ni Elena, itinuro niya ang eksaktong bahagi ng Room 88 kung saan nakatago ang mga ebidensya. Dahil sa takot sa sumpa at sa lakas ng agimat, nagtapat ang mga empleyado tungkol sa mga iligal na gawain at sa madilim na kasunduan ni Mang Isko at ng mangkukulam. Agad na ipinag-utos ng gobyerno ang permanenteng pagsasara ng Hotel 88. Kinansela ang lahat ng permit nito at kinasuhan ng murder at occult conspiracy ang lahat ng sangkot. Sa huling pagkakataon, nakita ni Elena si Maya ngunit sa pagkakataong ito, hindi na itim na luha ang nasa kanyang mga mata. Suot na niya ang kanyang paboritong puting damit at may hawak na manika. Salamat, Nay. Malaya na ako. Isang mahinang bulong na tila sumama sa ihip ng hangin. Ngumiti ang bata at dahan-dahang naglaho sa gitna ng sikat ng araw. Ang bigat sa dibdib ni Elena ay napalitan ng kapayapaan. Ang hotel ay nananatiling nakatayo, ngunit walang sinuman ang nagtatangkang bumili o muling magbukas nito. Sa paglipas ng panahon ang lupa kung saan ito nakatayo ay naging isang kabubatan. At dito nagtatapos ang madilim na kabanata ng Hotel 88. Isang paalala na ang tunay na katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi pati na rin sa lakas ng pagmamahal ng isang ina at sa tunay na katotohanan. Ang kayamanang mabilis na nakuha sa masamang paraan ay mabilis din na mawawala. Ang bawat dingding ng Hotel 88 na itinayo sa kasinungalingan ay gumuho rin sa huli, dahil walang sumpa ang mas malakas pa sa isang pusong naghahanap ng katarungan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.